Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so ito, shoutouts muna tayo sa mga followers, subscribers sa atin dyan. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Okay, so ito pag-usapan natin, no? Grabe, no? Hindi po makamove on. Ito po nga si Representative Tino, mga babayan. Dahil meron na naman silang di umano, no, na inilalabas na ebidensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay sangkot po, no, dito sa anomalya ng flood control scandal. Dahil, no, sabi po ni Representative Tino, mga babayan, meron daw pong palitan ng mensahe si PBBM at ex-Yusek Adrian Bersamin, mga kababayan. At pinalalabas nila na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na siya daw po ang bagman. No, ako, hindi na ako naniniwala dito sa mga to, mga babayan. Alam nyo kung bakit? No, wala naman kasi silang talagang matibay na ebidensya. Text message, bakit mag-aaksaya ng oras yung Pangulo natin sa text message kung pwede namang tumawag na lang yung Pangulo natin? No? May direct line naman yan si Bersamin at yung Pangulo natin. Bakit kailangan mag-text pa? Alam nyo kung bakit? Yung text kasi, madaling gumawa ng account. No? Madaling gumawa ng account Peking account. Sa Facebook, madaling gumawa niyan. No? Tapos kunyari magte-text, pwede rin namang i-edit yung date. Pwede rin i-edit yung oras. Di ba? Pero kung yung mga calls na yan, mga babayan, di ba? No, kung nandun sila mismo, narinig nila mismo, no, nakita nila mismo, no, na si PBBM ay kausap, no, through video call, no, ito nga si Bersamin, baka maniwala pa tayo. Pero kung text message, gagamitin nilang ebidensya, mukhang fake news na naman yan. At sila na lang ata ang nauuto, no, mga babayan, ng mga fake news. Parang hindi naman nila alam na ang mga text message, kayang-kayang dayain yan. No? Sayang naman yung pagiging kongresista na itong mga to. Kung sa mga text message lang, maniniwala sila. Diba? Kayang-kayang gawin yan. Ito, panoorin natin. Magugulat kayo, no, dahil hindi nyo akalain na yung text message na yon, no, ay galing sa isa ring kongresista. At malalaman nyo yan. Okay, so ito mga babayan, panoorin natin tong balita na to, no? May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin. May palitan daw ng text message yung Pangulo natin at saka si Bersamin, mga babayan. Bakit magpapagod yung Pangulo natin mag-text? Diba? Kung pwede naman tumawag. At alam naman nila na pwedeng matrace yung text na yan. Diba? Ganun lang kasimple. Mas maganda nga kung mag-uusap na lang sila diba? Tuloy natin. Kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tino na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Bagman daw ng Pangulo si Bersamin, mga babayan. No? Dito sabi bagman daw si Bersamin. At yung pera po na nakukulimbat sa flood control ay ibinibigay sa ating Pangulo. Okay? So, paano naman nila nasabi na yung pera po no, na nakukuha ni Bersamin ay ibibigay po sa ating Pangulo? What if sa iba pala ibibigay yan? No, na ginagamit lang yung pangalan ng ating Pangulo. 'Di ba? May direct link ba sa ating Pangulo? Paano kung ginamit lang yan? Yung pangalan ng Pangulo natin para makakubra. Tuloy. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez.
Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment complaints na nakaraan. laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Ang tanong kasi dito rin, isa pa, mga babayan, bakit ngayon lang nila nilalabas yung mga ebidensya na yan? 'Di ba? Bakit ngayon lang din nila sinasabi yung mga ebidensya na yan? Dapat ang ginawa nila, no, para mas maniwala yung taong bayan siguro, para maniwala yung taong bayan sa kanila, nung nag-file sila ng impeachment, nilabas na nila yung mga ebidensya na yan. 'Di ba? Bakit ngayon nyo lang nilalabas kung kailan wala na yung impeachment case na yan? May ibang plano kayo? No? May ibang plano kayo? May ibang plano kayo na sampahan ng ibang kaso ang ating Pangulo? Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Ito mga babayan, no? Pinag-aaralan nila kung paano nila magagamit yung text message na yan bilang ebidensya laban sa ating Pangulo. Okay? Pinag-aaralan nila. What if pag-aralan nyo kaya muna kung totoo ba yung may text message na yan? No? First step muna. Huwag nyo munang pag-aralan kung magagamit nyo yung text message na yan bilang ebidensya. Pag-aralan nyo muna, no, kung yung text message na yan ay magagamit nyo bilang lehitimong ebidensya. Bakit lehitimo? No? I-check nyo muna kung legit ba talaga yung text message na yan. Diba? Kasi sabi nga natin, yung text message na yan, pwedeng gawin eh. No, pwedeng i-edit yan. 'Di ba? Kung sa Messenger yan, pwedeng gumawa ng account. Kung sa text lang yan, sa number lang yan, mga babayan, pwede ring i-edit yan. What if yun muna yung pag-aralan ninyo? Pag-aralan ninyo, no, kung lehitimo ba yung text message na yan. Hindi yung may nakuha kayong ganyang information, may nakuha kayong ganyang detalye, ilalabas nyo kaagad, no, sa publiko, no, sa press release, 'di ba? Na wala kayong walang kaakibat, no, na pag-aaral. No, ang sinasabi nyo kaagad, gagamitin ninyo, pag-aaralan ninyo, gagamitin ninyong ebidensya laban sa ating Pangulo. No? Pag-aralan nyo kaya muna kung lehitimo ba yung text message na yan. Alamin nyo kaya muna kung totoo ba yung text message na yan. 'Di ba? Hindi yung pag-aaralan ninyo para gamitin ebidensya laban sa ating Pangulo. Anong klaseng pag-iisip yan? Mga kongresista pa naman kayo. Hindi ba kayo nagtatanong sa mga staff ninyo? Sa mga tao ninyo? Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Komunikasyon daw, no, ni Bersamin tsaka ng Pangulo. Ang tanong, totoo ba? Yun yung tanong natin eh. Totoo ba yung text message na yan, no, ng Pangulo at ni Bersamin? Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Okay, so ito pakinggan uli natin kung ano yung sinabi. Computation today. That was bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. 7.122, no? Na delivery daw, mga babayan. Ang tanong, may sinabi ba kung tungkol saan yun? May sinabi ba kung para saan yun? What if yung text pala na yun, mga kababayan, no? Sabi, let's give it a benefit of the doubt, mga babayan. Let's say yung text message na yan ay totoo. Sabihin natin, kunyari, totoo. May sinabi ba doon kung para saan yung text message na yun? What if para pala sa proyekto yun? Okay? Nilabas ba yung kabuuan ng conversation ng text message na yun? Hindi naman. Tuloy natin Dito mahuhuli natin eh.
That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Diba? Tino, Quote lang mga babayan. Diba? Yun daw yung nakasulat sa text. pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Talagang hinahanapan nila ng paraan, mga kababayan, no, na maitugma. 'Di ba? Hinahanapan nila ng paraan na maidawit talaga yung Pangulo natin diyan sa flood control na yan. 'Di ba? I-correlate natin ito dun sa I-correlate daw. So, ibig sabihin, no, ibabangga nila. salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng Eto na, mga babayan, dito kayo matatawa. messages, sabi ni Tino, Isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Okay, so si Lebiste daw ang may kopya nung si Lebiste, galing kay Lebiste yung text message, mga kababayan. Ano ba namang klase yan? Imagine, mga kababayan, yung text message hindi pala direct sa kanila ibinigay. No? Galing pa yung information kay Lebiste. Sino ba si Lebiste, mga kababayan? Di ba si Lebiste yung isa, no, sa tumutulugsa at lumalaban sa ating pamahalaan? Tapos yung information, no, yung first-hand information di umano ninyo ay galing kay Lebiste. So, anong aasahan natin dyan? Anong aasahan natin dyan, Representative Tino? Dapat kayo mismo, no? I-check nyo muna, dinoble check nyo, legit ba to? Inilabas nyo kagad sa media. Yan nga yung sinasabi natin, mga kababayan, no? Inilabas kaagad nila sa media yung information na yan kahit hindi pa nila double check, no, kung legit ba yung information, kung A1 ba yung information. Diba? Ang mangyayari, the harm is done na naman sa Pangulo natin. Magdiriwang na naman, kukuyugin na naman ng mga DDS yan dahil alam nyo naman ang mga DDS, mahilig sa fake news. Mahilig yan sa mga balita na basta again sa ating Pangulo, magdiriwang yung mga DDS na yan. Anong aasahan nyo dyan? Diba? Tapos sasabihin ninyo galing kay Lebiste. Diyos mio, Marimar. Diyos mio. Siya ang mas makakapagpaliwanag. Tapos ine-expect nyo na ipapaliwanag yan ni Lebiste. Di sana, in the first place, hindi kayo ang kumuha niyan. No? Galing pala kay Lebiste di sana, siya rin naman ang magpapaliwanag. Sana, hinayaan nyo, siya na lang ang naglabas. So para kayong sumakay sa karwahe ni Lebiste. Kung paano napasakamay sa kanya. Niya.
ang mga records na ito. Ay, Oh, 'di ba, mga kababayan? Paano napasa kamay din ni Leviste yung mga records niya? As if naman aaminin na naman ni Leviste yan. Honestly, no? Ang hirap na maniwala ngayon ng mga information, especially lalo na doon galing sa mga taong galit sa ating Pangulo. Sabihin natin, galing yan kay Bersamin, no? Sabihin natin, kunwari, no? Maglagay tayo ng example, ng senaryo. Kunyari, galing yan kay Adrian Bersamin at ibinigay sa kanya, mga kababayan, kay Leviste. Diba? Tapos, sasabihin ni Leviste si Adrian Bersamin, kung sabihin ni Adrian Bersamin na hindi sa akin galing yan, anong sasabihin naman ni Leviste? Nagsisinungaling yan. Diba? Siyempre, palalabasin nila na sila yung nagsasabi ng totoo. Si Adrian, yung Bersamin, no, ang hindi nagsasabi ng totoo. Sabihin natin ganito, mga kababayan. Inilabas yan ni Leviste. Diba? Tapos, hindi pala totoo. No? Bakit? Sige, mamaya i-explain natin. Inilabas ni Leviste. Tapos, nadawit si Adrian Bersamin. Sasabihin ni Adrian Bersamin, hindi totoo yan. No? Walang katotohanan yan. Pawang kasinungalingan yan. Sa tingin ninyo, tatanggapin ni Leviste yun? Hindi. Kasi siya yung nag-aakusa eh. Sasabihin niya, fake news ka, Adrian. No? Umamin ka na. Ganun lang kasimple yun. Kasi, mga kababayan, ito yung tanong sa isip ko eh. Paano nakuha yan ni Leviste? Kung hindi si Adrian Bersamin ang magbibigay sa kanya, hindi siya makaka-acquire niyan. Ito example lang senaryo lang to, mga kababayan. Diba? Diba? Nagets niyo yung punto? Pag hindi umamin si Adrian Bersamin at sinabi niya na hindi totoo yan, no? Ano sasabihin ni Leviste? Sinungaling ka, magsabi ka na ng totoo. Ganun lang yun, mga kababayan. Ayun pa kay Tino, alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba Nako, pang si Erice, isa rin yan. Diba? Magbanggit kayo ng ibang tao, no? Bukod sa mga kasama ninyo na nag-file ng impeachment sa Pangulo. Baka maniwala pa ako. Pero kung kayo-kayo rin lang, huwag na tayo maniwala dyan. kongresista. Sinisikap namin kumpirmahin ito kay Leviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post. Eto. Sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak akong iba pang ebidensya, kaya pinakiusapan akong mag-abroad, maaari na lamang ninyong panoorin ang mga pahayag ni Antonio Tino at Erice. Kanya, hindi ako magbibigay ng bagong pahayag. Maaaring tingnan na lamang itong nakaraang post ko. Diba? Diba, mga babayan? Ngayon, hindi nila masagot. Iiwanan na naman nila yung taong bayan doon sa tanong, totoo ba yan o hindi? Sino na naman ang nagbukang tanga rito? Ganyan kayo binobobo netong mga to, mga babayan. No? Iiwanan kayo ng isang sitwasyon o isang senaryo, no, na kahit sino hindi makakasagot dahil sila lang ang nakakaalam ng pawang katotohanan. Kung totoo ba yan o fake yan, ginagawa nila na yan. Na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag din ng Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Isa pa yan sa mga nauto. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy. Sa bahay niya raw gumawa. Sa bahay niya raw gumawa ng affidavit si Adrian sa Batangas kasi natakot daw si Adrian na maging fall guy. No, kaya naghanda ng affidavit just in case may masamang mangyari sa kanya. Ito na naman tayo sa konteksto na just in case may masamang mangyari sa kanya. Palaging ganun, mga kababayan. No, laging may ganung konteksto na may mangyayaring masama sa lahat ng mga nagsasalita laban sa ating Pangulo. Diba? As if naman may gagawin yung Pangulo natin. Alam nyo, no, mag-isip-isip na lang. Kung may gagawin yung Pangulo natin, mga kababayan, inuna na itong mga politician na to.
no, na bumabanat sa ating Pangulo. Inuna na yung mga tao, mga kababayan, na matagal nang bumabanat sa ating Pangulo na nagpapalabas ng mga fake news. Ganong kababaw ang logic ng mga tao na to, mga kababayan. Kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon Ilabas nyo na lahat yan para tapos na ang usapan, hindi yung binibitin nyo pa yung taong bayan. na makabayan block sa Kamara na magamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Para sa GMA Okay, di ba? So kayo na lang mapapaisip talaga eh. Totoo ba yung mga pinagsasabi ng mga yan? Kahit sa hinaba-haba mga kababayan, no, na mga sinasabi nilang may ebidensya silang ganito, may ebidensya silang ganyan, bakit hanggang ngayon hindi nyo ma-file yung kaso? Dahil ba kayo mismo alanganin kayo kung totoo o hindi yung mga ebidensya? Sige nga. Oh, yan. Ano masasabi nyo dyan mga babayan, no? I-comment na lang sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.